naaprubahan na ng kabinete ng Israel ang pagpapalit o ang ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas. At sa tagal na panahong hinihintay, inaasahan na sana maubos na o makauwi na ang mga bihag ng mga Israelita kasama ng mga ilang banyaga upang makauwi na sa kanilang mga pamilya o sa kanilang mga bansa. Ito'y napakatagal na yung huling pangyayaring ito at kaya't inaasahan ng mga, hindi lang ng mga bihag o yung mga kinuha ng Hamas, maging ng kanilang pamilya at gobyerno na mangyari ang mga bagay na ito. Kaya't iniisip ko, marahil nasasabik na ang bawat isa na muling makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At ito isang magandang bagay dahil kung ikay napalayo ng matagal sa iyong, hindi lamang sa iyong bayan, kundi sa iyong mga pamilya, ito isang malungkot na bagay para sa isang tao. At ganito ang sitwasyon sa ating patuloy na pag-aaral sa aklat ng Jeremias patungkol sa Israel na dinala o ng Huda na dinala sa bansang Babylonia o lungsod ng Babylonia upang maging alipin o maging bihag sila. Ito ay dahil sa mahabang panahon kung saan sila'y binabalaan ng Diyos patungkol sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi sila. Binaliwala nila ang mga paalala na yun. At ngayon sa panahong ito, ang Israel 597 BC ay sinakop o ang Jerusalem ay sinakop ng Babylonia. Maraming namatay, tinangay ang maraming mga kagamitan at yaman nito, maging ang mga pinuno at mga mahalagang mga tao ng Israel upang dalhin sa Babylonia at maging bihag o maging alipin sa mananakop na bansang ito. Ganito ang sitwasyon ng Israel sa puntong ito. Kaya't sa propesiya ni Jeremias sa ating pinag-aralan sa Kabanata 29, merong sulat ang Panginoon para sa kanyang bayan sa gitna ng mga hamon na kinakaharap nila dahil sa mga nag-iibang mga turo o pananalita ng mga tinatawag na propeta o mga sinugo nila mga sarili nila mga propeta para sa bayan ng Diyos. At ngayong hapon, titingnan natin mismo ang laman ng utos ng Panginoon kung paano dapat mamuhay ang kanyang bayan sa gitna ng kanilang kinalalagyan sa ilalim ng Babylonia sa Haring Nebuchadnezzar. Kaya't muli tingnan natin, tunghayan natin ang ating salita ng Panginoon sa Jeremias 29. Actually, ang ating pag-uusapan o ang mga kabahagi nito ay verses 1 to 10, ngunit ang babasahin lang natin ay mula sa talatang 4 hanggang 10, subalit ang tutunghayan natin, bibigyan natin ng sentro ng pag-aaral ay ang talata 5 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Jeremias 29, mag-umpisa tayo sa talatang 4 hanggang 10. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel sa lahat ng mga bihag na aking pinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Magtayo kayo ng mga bahay at inyong tirahan. Kayo'y maghalaman at kainin ninyo ang bunga ng mga iyon. Magsipag-asawa kayo at maging ama ng mga anak na lalaki at babae. Ikuha ninyo ang mga asawa at ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay ang inyong mga anak na babae upang mag-asawa, upang magkaanak sila ng mga lalaki at mga babae. Magparami kayo roon at huwag mabawasan. At inyong hanapin ang kapakanan ng lungsod na aking pinagdalhang bihag sa inyo. At inyong idalangin niyon sa Panginoon, sapagkat ang kapakanan niyon ay magkakaroon kayo ng kapakanan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong padadaya sa inyong mga propeta
at sa inyong mga manghuhula na kasama ninyo. Huwag kayong makikinig sa mga panaginip na kanilang papanaginip, sapagkat kasinungalingan ang propesiya na sinasabi nila sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sila sinusugo, sabi ng Panginoon. Talatang 10, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko sa iyo sa dakong ito. Yan po ang salita ng ating Panginoon sa hapong ito. Sinabi ko nung nakaraan na pagkatapos ng 28 kabanata, 28 chapters previously, na puno ng masasamang balita para sa bayan ng Israel o sa Huda, dumating si Jeremias na may dalang kaaliwan, mga mabubuting balita, salita ng Diyos para sa Huda o ng Israel sa kanilang pagkabihag. Ito ay tinawag na balita ng biyaya at kaluwalhatian. Kaya maging sa ilang mga komentarista, tinagurian ito na isa sa pinakamahalagang dokumento sa lumang tipan para sa bayan ng Diyos. Ngunit, bagamat mga bihag sila, may laang pagpapala ang Diyos para sa kanyang bayan sa pinaglagyan ng Diyos sa Babylonia. Kaya sa susunod na mga kabanata, specifically chapters 30 to 33, itong mga kabanatang ito na tinaguriang aklat ng kaaliwan or Book of Consolation, dito maipapaliwanag ni Jeremias o ng Panginoon kay Jeremias ang mga pagpapalang nakalaan para sa kanyang bayan. Ngunit dito sa ating binasa sa kabanata 29, binuod na ni Jeremias ang lahat ng mga pagpapalang ito sa bayan ng Diyos sa isang napaka-magandang pangako. Ito yung mga paboritong talata ng marami, Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan sa dakong ito. Ang sulat ng Diyos sa pamamagitan kay Jeremias ay isang radikal o nakakamangha na mga utos para sa bayang binihag. Dahil sa kabila ng mga katanungan, marahil nila, ito ba ang katapusan na ng tipan ng Diyos para sa atin? Pinabayaan na ba tayo ng Diyos na malupig sa mga kaaway? O di kaya ano ang kinabukasang taglay natin dahil sa ating kinasasadlakan dito sa Babylonia? Marahil ng mga tanong ng mga Israelita o mga taga-Huda na nasa pagkabihag. Ngunit may mga magagandang payo. Kabilang dito sa sulat ng Panginoon, may mga mahalagang mga payo na dala mula sa Diyos ang ibinigay nito para sa kanyang bayan, ang Huda. At dito nga, tulad ng Huda o ng Israel sa Babylonia, sinabi natin ang Kristiyano ay isang bihag din o dayuhan sa mundong ito. Yan ang paliwanag ni Pedro sa unang Pedro kabanata 1, talatang 1. Tinawag niya ang kanyang mga sinulatan na mga dayuhan. Maging sa Hebreo 11, talata 23, sila daw ay mga dayuhan at manlalakbay. Kaya sa maikling serye na ating tinitingnan ngayon, ang pamagat natin dito ay pamumuhay bilang mga dayuhan. Ito tayo. Tayo'y dayuhan sa mundong ito. Tayo'y manlalakbay tulad ng mga nangyari sa mga Israelita sa panahon nila. Sa ating titingnan ngayong hapon sa talata 5 hanggang 7, nandirito ang mga utos na habilin ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit kung babasahin natin at titingnan, ito ay nagpapakita ng isang mabunga at yumayabong na pamumuhay na inaasahan ng Israelita o ng Diyos sa kanyang bayan sa loob ng 70 taon na ilalagi nila sa Babylonia.
Ang tuwirang programa ng Diyos para sa kanyang bayan na manirahan ng 70 taon sa Babylonia ay para isulong ang kaharian ng Diyos. Naroon sila sa Babylonia, nandun sila bilang bihag upang isulong ang kaharian ng Diyos sa gitna ng lugar ng kaaway. Kaya't kailangan nilang mamuhay sa gitna ng mga mananakop para sa kaluwalhatian ng Diyos. At gayon din ang layunin ng iglesia sa ating kapanahunan. Ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa hapong ito. Ang bayan ng Diyos ay tinatawag o tinawag upang ibigay ang sarili sa programa ng Diyos sa pagtatatag, sa pagsulong ng kanyang kaharian para sa kanyang kaluwalhatian. God's people are called to give themselves to God's program of establishing and promoting His kingdom for His glory. Ang bayan ng Diyos ay tinawag upang ibigay ang sarili sa programa ng Diyos ng pagtatatag at pagsulong ng kanyang kaharian para sa kanyang kaluwalhatian. Alam natin ang kaisa-isang organisasyon na binigyan ng mandato ng Diyos upang itaguyod ang kanyang simulain ay ang iglesia. Tayo yon. Tayo ay inatasan ng Diyos upang isulong ang simulain ng Diyos sa mundong ito. Kinabibilangan ito ng mga tinawag na mga alagad ng Diyos. Sama-samang kasangkapan o kinakasangkapan ng Diyos sa pagpapatotoo ng ebanghelyo ng Diyos sa mundo kung saan ito ay mga dayuhan, kung saan tayo tinawag na mga dayuhan sa mundong ito. Kaya bilang tinawag, may mga angkop na kaisipan at kaugalian ang mananampalataya upang maisulong ang simulain o ang layunin ng Diyos para dito. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin, nahahalawin natin sa ating teksto. Una, nakikihalubilo ngunit hindi sumusuko. Integrating or blending in but not giving in. Pangalawa, ganap na pagtitiwala sa Diyos, hindi mapagmataas na pagsasarili. Utter dependence on God, not prideful independence. Dalawang bagay ang titingnan natin sa uri ng kaisipan o kaugalian na kailangan o hinahanap o dapat isulong o naisin ng isang alagad ng Diyos upang maging kabahagi siya sa pagsulong ng kaharian ng ating Panginoon. Una, nakikihalubilo ngunit hindi sumusuko. Integrating or blending in but not giving in. Nakakagulat ang utos ng Diyos sa kanyang bayan na nasa pagkabihag. At tila kung titingnan mo yung utos ng Diyos, tila mas mabunga at kaaya-aya ang kanilang kahihinatnan sa kabila ng kanilang pagkabihag. Sila'y inutusan na magtayo ng mga bahay. Hindi sinabing umupa kayo o tumira kayo sa tolda. Maghalaman at kainin ninyo ang mga bunga na ani nito. Magsipag-asawa ito at dumami. Di ba't ito'y larawan? Ang mga utos na ito ay larawan din ng Panginoon doon sa Eden, sa unang mga tao na nilikha ng Diyos upang maging mayabong sila sa lugar na kung saan dinala sila ng Diyos. Tinutukoy nito ang iyang ordinaryong pamumuhay, ngunit abala sa gawain. Bilang tinatawag na resident aliens sa Babylonia, sila inatasang mamuhay na binibigyang halaga ang pang-araw-araw na pamumuhay ng pamilya sa lugar na pinagdalhan ng Diyos upang makibahagi sila sa paglago ng komunidad. Naroon sila sa isang banyagang bayan o lugar, ngunit dinala sila roon upang maging kabahagi sa pagsulong ng komunidad na yon kung saan sila nilagay bilang mga alagad ng Diyos. Ang mga gawaing ito ay bahagi ng pagtatatag at pagsulong ng presensya at kaharian ng Diyos ng kanyang mga alagad. Anong sinasabi nito sa atin? Ang kaharian ng Diyos ay naisusulong
sa pamamagitan ng pagsaksi ng bayan ng Diyos na nakikihalubilo sa mundo, ngunit hindi sumusuko sa mundong ito. God's kingdom is advanced by the witness of God's people which are integrated into the world but not giving in to this world. Naroon ka, kasama mo ang mga mamamayan doon sa lugar na yon. Ngunit hindi ka maaaring ma-impluwensya nila bagkus ikaw ang maging daan na maging impluwensya ka para sa lugar o sa bayan na yon. Tiyak na ang mga kaisipan at mga pananalita ng bayang binihag sa Babylonia ay sila'y inabandona na. O marahil ang iba iniisip na, tinaboy na kami ng Panginoon dito sa lugar na ito. O pinalayas at mga hinatulan na kami ng Diyos. Marahil sa unang pagkakataon, bago dumating ang sulat na ito, ganyan ang kanilang pakiramdam. Nawala na sila ng pag-asa. Tila katapusan na ng kanilang relasyon sa Diyos at maging sa kanilang mga buhay. Ngunit hindi ganoon ang pagtingin o ang nakita ng Diyos sa mga bagay na ito. Ang mga taga-Huda o mga Israelita ay hindi ordinaryong mga bihag, kundi sila ay mga misyonaryo ng Diyos sa dayuhang lugar. At marahil iniisip natin, paano nga ba mamuhay sa ganitong sitwasyon sa isang lugar na tila pinipigil ka o marahil sa iba ay maraming hirap, ang pasakit ang nangyari sa kanila. Ngunit ayon sa mga komentarista at mga manunulat, marahil karamihan sa kanila ay malaya namang nakakagawa ng mga bagay sa kanilang mga buhay. Hindi lamang sila pwedeng umuwi sa Jerusalem na kanilang pinanggalingan. Ngunit para sa karamihan, bagamat maiilan, marahil ito yung mga rebelde, kaya't sila ay sinusupil, kaya't sila ay kinukulong at pinapatay ayon sa mga talatang ating binasa noong nakaraan. Ngunit karamihan ay meron silang mga gawain at nakapagtutuloy sila sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Kaya't iinisipin natin, sino kaya ang pinakamagandang halimbawa sa isang uri ng buhay na namuhay bilang isang mabuting patotoo sa lugar na yon, sa panahon na yon. At walang kaduda-duda, ang naiisip natin ay walang iba kundi si Daniel. Si Daniel ay kasama ng naunang mga dinala sa Babylonia. Marahil sa taong 605 BC. At si Daniel, ang dakilang halimbawa na ito ay si Daniel, hindi lamang sa Babylonia, hindi lamang isang lugar sa kasaysayan. Ang Babylonia ay larawan ng makamundong filosofiya at kaisipan. Ang pagsamba sa mundo, puno ng immoralidad, idolatriya at maging ng materialismo. Pag binanggit ang Babylonia, ito ang larawan na ito ang kaisipan na dinadala nito o ang larawan nito para sa atin, isang lugar kung saan ang namumuno ay ang hari ng mundong ito. Si Daniel, kasama ng kanyang mga tatlong kaibigan, ay nag-aral ng banyagang paaralan. Tinuruan sila na maglingkod sa hari. At pamilyar tayo na sila'y pinakain ng masasarap na pagkain ng hari, ngunit tinanggihan nila. Ito dahil sa katuruan ng kanilang reliyon. Hindi siya nagrebelde tulad ng iba, marahil dahil sa pagsulsul ng mga ilang mga propetang bulaan na makakalaya na sila, naglingkod ng tapat kay Haring Nebuchadnezzar, ngunit nanindigan para sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya nagkompromiso. Kaya napakaganda ang aklat ni Daniel na kung mabasa at mapag-aralan mo kung paano ang isang naging bihag ay naging mabuting patotoo para sa kaluwalhatian ng Diyos at maging pagsulong ng kaharian niya. Kamakailan lang,
May isang tagapagpayong legal ang ating presidente na nagbigay ng kanyang statement patungkol sa ginanap na rally ng isang malaking grupo ng iglesia sa ating bansa na tila gusto nilang impluwensyahan ang karamihan dahil sa kanilang napakaraming milyong numero upang ipahayag ang pagsangayon sa sinasabi nilang nais ng presidente sa isang politikal na desisyon. Ngunit itong 100 years old na advisor ng ating Panginoon at tila napakatalas pa ng isip. Tinayuan niya ang kanyang, nagbigay siya ng isang magandang mungkahi o advice sa ating presidente upang ipakita ang tamang desisyon na dapat hakbangin ng karamihan o ng gobyerno na kanyang pinaglilingkuran. Dahil sa hamon ng isang puwersang impluwensya na marahil baliktarin o impluwensyahan ang desisyon ng presidente. Ngunit ganito ba ang ating hinaharap? Paano na kung may mga ganitong hamon? Tayo ba ay titiklop na lamang bilang mga alagad ng Diyos sa mundong ating ginagalawan? Ang hamon sa atin na ay matapat na makihalubilo sa mundo, ngunit hanapin ang karunungan at biyaya ng Diyos para hindi sumuko sa impluwensya ng mundong ito. Faithfully engage the world, but seek God's wisdom and grace so as not to give in to the influence of this world. Hindi tayo kailangang lumayo. Tulad ng mga Israelita o ng mga Hudyo sa panahon na yon na dinala sa Babylonia, ang Kristiyano ay tinawag na makibahagi ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa bawat lugar o gawain mo sa mundong ito. Saan ka man tinawag ng Panginoon, naroon ka, dinala ka ng Diyos upang magbigay patotoo sa Diyos dahil sa iyong pananampalataya at maging impluwensya at magpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan at makita maging ang uri ng pamumuhay na binago ng Diyos dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Di ba't ganyan ang sabi ng Mateo 5, talatang 13 hanggang 16? Kayo ay asin ng lupa, ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin ninyo ng ayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Yan ang gawain o yan ang patotoo ng isang alagad ng Diyos, maging ilaw at asin sa sanglibutang ito. Ilaw na magpapatotoo ng katotohanan, asin upang pigilin ang pagkabulok ng mundong ito na puno ng kasamaan at paglaban sa Diyos. Sa pamamagitan ng iyong patotoo, makikita o makikilala ng mundo ang iyong Diyos, ang Diyos na iyong inaangkin, ang Diyos na banal, na makapangyarihan, na nagligtas sa iyo bilang isang makasalanan. Nawa hindi ka makilala bilang isang elitista, humihiwalay sa nakararami dahil sa mababang pagtingin sa mga mahihirap, mga walang pinag-aralan, sinasabi nilang mga mabababang uri ng pagkatao ng mga tao. Sana hindi ganito ang iyong pagtingin sa iyong inaangking pananampalataya. Di ba't paano nagministeryo ang Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa? Siya ay lumapit o pumunta sa may sakit, pinalayas ang mga demonyo, at marami pa siyang ibang ginawa upang maglingkod sa mga makasalanan at sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit higit sa lahat, siya ay pumarito hindi para sa mga matuwid, kundi para tawagin ang makasalanan na magsisi. Yan ang dahilan kung bakit pumarito ang Diyos, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, upang tubusin ang makasalanan katulad mo at katulad ko. Kaya isipin mo
Isipin mo ang iyong katatayuan sa harapan ng Diyos dahil kung ikaw ay isang makasalanang walang Kristo sa iyong buhay, nasa isang nakakalungkot na katatayuan ka sa harapan ng Diyos at ikaw ay nasa ilalim ng kanyang puot. Ngunit bukod dito, sinabi ni Santiago, talata 27, ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa ating Diyos at Ama, na ito ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatiliin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ito rin ang paalala ni Santiago sa kanyang mga sinusulatan sa panahong yun. Paano sila mamumuhay bilang mabuting patotoo para sa Panginoong Hesus. Sila na mga Kristiyano na binago. Meron silang tungkulin sa harapan, sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay sa harapan ng sangkatauhan. Binibigyan diin ang diwa ng tunay ng napagsamba at debosyon na hindi nababahiran ng pagkukunwari. Napakahirap mamuhay ng pagkukunwari. Hindi ka patuloy na makakatago sa iyong pagkukunwari at mabubuko. Mabibisto ka balang araw. Ngunit ito ay muling paalala. Dahil pag ang salitang sinabi dito na dalisay na reliyon, ang dalisay ay isang estado ng pagiging malaya sa moral o espiritual na dungis. Yan ang sikapin o yan ang ninanais ng Diyos para sa isang alagad niya, para sa kanyang anak, upang mamuhay ka ng may dalisay. Ang iyong reliyon ay dalisay at walang dungis sa harapan ng Ama at Anak at maging sa mundong iyong ginagalawan. Saan ka nahahamon na sumuko sa mundong ito at ikompromiso ang iyong patotoo? Marahil, hindi natin maiwasan. Mayroong mga hamon na dumarating sa ating buhay kung saan napakabigat ang mga pagsubok, ang mga hamon upang kulang na lamang na bumigay tayo. Kaya kailangan natin magsuri. Kailangan natin suriin ang ating mga sarili. Dahil may tukso sa kasalanan na patuloy nating hinaharap sa ating paglakad sa mundong ito. Sabi ng isang author sa isang artikulo sa Desiring God, ang title niya, You Will Regret Giving In, na sinulat ni Garrett Cale, sabi niya, sakalin mo ang tukso sa pamamagitan ng pagkanlong kay Jesus at sa pamamagitan ng biyayang ibinibigay niya. 4 na bagay ang kanyang minungkahi. Paano mo gawin ito? Una, manalangin. Pangalawa, tumakas ka sa eksena sa presensya ng tukso. Pangatlo, tumawag ng kaibigan upang makatulong sa iyo o marahil makapagbigay ng payo. At pang-apat, gumawa ka ng plano. Marahil ito ay paulit-ulit mong nararanasan o makikita na mga tuksong ito. Kailangan gumawa ka ng plano para malabanan mo ang mga bagay na ito. Ngunit may paalala siya o panghihikayat siyang mensahe. Hindi ka magsisisi na lumaban sa kasalanan pagsisisihan mong sumuko ka. Kailangan mong labanan. Huwag kang sumuko dahil taglay mo ang kapangyarihan, hindi dahil sa iyong kakayanan, kundi may sapat na biyayang pangako ang Diyos para sa kanyang anak na nagnanais humingi ng lakas at karunungan upang paglabanan ang mga tukso sa buhay na ito. Ngunit pangalawa, ang pangalawang kaisipan o kaugalian na dapat nating taglay o tingnan, ganap na pagtitiwala sa Diyos, hindi sa mapagmataas na pagsasarili. Utter dependence on God
not prideful independence. Ang ikadalawang utos ng Diyos sa mga bihag ay hanapin ang kapakanan ng lungsod na pinagdalhan sa kanila. Ang lungsod na tinutukoy rito ni Jeremias ay ang Babylonia, hindi ang Jerusalem, kung saan ang mga Hudyo ay nananalangin para sa kapakanan ng Jerusalem. Ngayon, sila ay inatasan na ipanalangin ang Babylonia. Sapagkat ang sinabing dahilan, sapagkat ang iyong kapakanan ay nakasalalay sa kapakanan ng lungsod. Ang lungsod ng Babylonia. Ang salitang kapakanan, ito yung salitang kapayapaan or shalom. Marahil, narinig nyo na, pamilyar sa atin ang salitang shalom. Ito ay higit pa sa kawalan ng kaguluhan o kamatayan. Kung ano ang karapat-dapat, marahil iyon ang isang pwede nating sabing kahulugan ng shalom. Kung saan ang lahat ay tama. Ibig sabihin ito ay pagkakaisa marahil, kaligayahan, o higit na kaayusan sa lahat ng bagay. Yun ang, kumbaga yun ang pinakatugatog ng uri sa mga bagay na ating gustong mangyari sa buhay na ito. Ngunit ang paraan na ninais ng Diyos ay idulog ito sa Panginoon sa paraan ng pananalangin. Dahil ang tagumpay ng Babylonia ay tagumpay ng Israel. Magkarugtong ito. Kung magtatagumpay ang lugar o ang Babylonia na kung saan naroon ang bayan ng Diyos, tiyak na magtatagumpay rin ang bayan ng Diyos sa gitna ng kanilang pagkabihag nito. Marahil pwedeng ituro nito sa atin. Dahil ang kapayapaan at kasaganaan ay mula sa mayamang biyayang kaloob ng Diyos, marapat na idulog sa postura ng pananalangin, hindi sa sariling pagpasya. Because peace and prosperity are God's gracious gift, it should be sought by prayer, not by self-determination. Marahil naging mahirap sa kalooban ng ilan na manalangin para sa kapayapaan ng Babylonia. May mga ilang komentarista ang nagsabi patungkol sa talatang ito na marahil ito lang ang nag-iisang talata sa lumang tipan kung saan ang bayan ng Diyos ay inatasan na ipanalangin ang kaaway. Nakikita natin sa karamihan ng kasulatan, lalo na sa lumang tipan, ay merong mga tinatawag na tayong imprecatory prayers para sa mga kalaban ng bayan ng Diyos. Dahil sa mga kasamaang dinudulot nito sa kanyang bayan. Dahil sa mga kasamaang laban sa Diyos. Kaya gayon na lamang ang mga anak ng Diyos na nananalangin laban sa mga rebelde at kaaway ng Diyos maging ng kanyang bayan. Ngunit dito, sila ay inatasan na manalangin para sa Babylonia. Kaya marahil iniisip nila, marahil ang kanilang mga naunang mga pananalangin ay nawa sugpuin o matalo, malupig ang bansang ito upang kami makalaya na at makauwi. Makaiwas na kami sa mga mananakop na ito at bumalik kami sa Jerusalem sa aming dating mga uri ng pamumuhay. Ngunit inatasan sila ng Diyos na kabaliktaran ang ipanalangin. Di ba dapat ipanalangin? Ipanalangin ay ang panalangin nila hindi laban sa Babylonia, ngunit tandaan, ang utos ng Diyos sa kanila ay ipanalangin ang kapayapaan ng Babylonia, hindi ang kapayapaan nila sa Babylonia. Hindi sinabi ng Diyos, ipanalangin niyo ang inyong kapayapaan. Ipanalangin niyo ang kapayapaan ng Babylonia, ang ikabubuti ng lugar o ng bansa na inyong kinasasadlakan o kinalalagyan. Dahil sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos doon, meron kayong pakinabang
mula sa pagkapangyarihan ng Diyos na kumilos at magbago sa bayan na yon. May kasabihan tayo, kapag tumaas ang tubig, lahat ng mga bangka ay tumataas. Ang ibig sabihin nito, pag sumasagana ang bayan o isang bansa, ang iglesia ay sabay na sumasagana. May kaakibat na pakinabang dahil sa kaayusan at kasaganaan sa paligid nito. Kaya tayo sa ating pulong panalangin, pinapanalangin natin ang ating bansa. Pinapanalangin natin ang ibang bansa. Bakit? Dahil hangad nating sumulong ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa ating bayan o sa ating bansa. Dahil kung merong maayos na katatayuan, merong kapayapaan, merong kasaganaan, mas malayang kumikilos o sumusulong ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus upang marinig ng mga makasalanan. Ang pananalangin ay isang tungkuling pangmamamayan. It is a civic duty that we need to pray. Kasama sa ating pananalangin bilang iglesia, hangad natin ang kapayapaan at kaayusan ng iba't ibang lugar. Ang pananalangin ay isang pagpapakumbabang pagkilala na ang Diyos ang may kapangyarihan at mabiyayang nagkakaloob ng mga pagpapala sa tao at hindi ito bunga ng kanyang sariling pasya o lakas. Bagamat meron tayong tungkulin, meron tayong gawain na dapat gawin upang isulong ang kapayapaan. Ngunit sa kalaunan o sa pinakapayak, ito nakadepende tayo sa biyaya ng Diyos, sa kanyang pagkilos sa mga puso't isipan ng mga tao na ating dinadala sa kanya sa postura ng pananalangin. Saan ka makakasumpong ng tunay na kapayapaan? Paano makakasumpong ang Babylonia ng tunay na kapayapaan? Ayon sa Roma 5, talatang 1, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Doon tayo makakasumpong ng kapayapaan. Hindi ito isang emosyon. Ito ay, tulad ng pinag-usapan natin kanina, ito isang objektibong realidad. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y nabayubay sa krus, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya dahil sa Kanyang naging kahalili para sa mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Kaya't muli ito isang paanyaya, isang pamanhik. Kung wala kang kapayapaan, marahil wala kang Kristo sa iyong puso na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa gitna ng puot niya, sa gitna ng kaparusahang naghihintay sa iyo dahil sa iyong patuloy na pagtanggi, pagrebelde, at hindi pagpapasakop sa pamamahala ng Panginoon Hesus sa iyong buhay. Ang hamon nito sa atin, suriin mo ang iyong tungkuling pananalangin para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos sa gitna ng mundong lumalaban nito. Examine your duty to pray for the advancement of God's kingdom in the midst of a world that resists it. Pinapanalangin mo ba ang iyong Babylonia? Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy o tinagurian mong Babylonia mo. Marahil ito ang iyong bayan. Mga pinuno, mga nanunungkulan, ang ating mga mambabatas, mga tao na maimpluwensya at tinitingala na marahil nagbibigay ng mga opinyon na tinatangkilik ng karamihan ng mga tao. Dahil sila marurunong, matatalino, makapangyarihan, meron silang impluwensya sa karamihan. Ngunit paano na kung hindi natin ipinapanalangin ang kanilang mga kaisipan o ang kanilang mga na sila'y kilusin upang makapagbigay sila ng magandang payo at magandang mga alituntunin at desisyon para sa ating bayan. Meron tayong tungkulin maging sa ating mga superiors o mga kaklase na marahil merong masamang hangarin laban sa atin. Ang tanong,
Nananalangin ka ba para sa kanila? Dinudulog mo ba sa Diyos ang ganitong mga sitwasyon ng iyong buhay? Taliwas sa turo ng mga bulaang guro ng panahon ni Pablo, gayon din ang pamanhik ni Pablo ayon sa unang Timoteo 2, talatang 1-4. Isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga pananalangin at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng tao. Sinasabi ni Pablo rito ang uri ng pamumuhay ng isang kinilos ng ebanghelyo ay manalangin para sa pinuno at sa lahat ng tao para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa kanilang kaligtasan may pagbabago ng kaisipan at puso sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pakikitungo sa kapwa-tao at kaayusan ng lugar o ng mundo na ating ginagalawan. Gayon ang ninanais ng Diyos para sa mga Hudyo na ipanalangin nila ang Babylonia. Dahil kung merong pagkilos, pagbabago ito, sila may pakinabang. At isang praktikal na bagay iyon sa ating mga sitwasyon, sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Ngunit, ang mas malalim o mas mabigat na dahilan ay dahil ang iglesia ang binigyan ng Diyos ng tungkulin na humayo at ipangaral ang kanyang salita. Ano man ang ating sitwasyon, saan man tayo dinala, ang tanong, tayo ba'y dumadalangin para sa mga makasalanang ating nakakasalamuha? Sa pamamagitan ng pananalangin, parehong binabago ang pananaw ng nananalangin at ang kanilang mga aksyon. Ang pananalangin ay inilapat na teolohiya. It is applied theology. Babaguhin ito ang saloobin ng isang tao laban sa kanyang kalaban. Meron kang kinaiinisan? Ipanalangin mo. Marahil ang unang babaguhin ay hindi yung iyong kinaiinisan o iyong kaaway, marahil ang iyong puso upang magkaroon ka ng kabigatan sa isang makasalanan na walang Kristo na mapapahamak sa pangwalang hanggan. Ang tunay na misyon ng mga pari ng Diyos ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Ang mga tao ay pinagpapala sa pamamagitan ng tapat na pagsunod ng kanyang bayan. Iyan tayo. Yan ang tungkulin natin. Yan ang uri ng pamumuhay na dapat nating yakapin. Sa gitna ng makasalanang mundo, sa gitna ng mapanghamong mga sitwasyon, sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, sa ating mga opisina, mga klase, o maging sa ating barangay. Tayo ba ay nakikitaan ng Diyos na dumadalangin, dumudulog para sa pagsulong ng kanyang kaharian at maging sa kaligtasan ng mga makasalanan? Pamilyar tayo sa tinatawag na Lord's Prayer o mas angkop na tawaging Disciples Prayer. At isang talata roon, isang panalangin doon sa Mateo 6, talatang 10, ang isang sinambit roon o itinuro upang gawin ng isang disipulo o alagad ay dumating nawa ang kaharian mo, Panginoon. Isang panalangin yan. At sabi ni Daniel Doriani na ayon sa kanyang commentary sa aklat ng Matthew, si Kristo ay hari at nais natin sa pamamagitan ng panalangin ito, nais natin na maging maliwanag ang kanyang pamumuno sa araw-araw ng ating buhay, maging sa mundo na ating ginagalawan. Mahalaga, hangad natin na ang kaharian ng Panginoon ay dumating na. Hindi lamang ito tumutukoy sa pagliligtas ng mga makasalanan, kundi nawa maitanghal ang kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng mundong patuloy
na lumalaban sa makapangyarihang Diyos at banal na Diyos. Kaya muli isang panawagan ito para sa atin. Naisin natin maging kasangkapan ng Diyos, mga gagamitin ng Diyos sa pagtatatag at pagsulong ng kanyang kaharian dahil hangad niya ang kaluwalhatian. Kaya nawa, ito ang ating maging salubin at hamon para sa bawat isa sa atin. Ang tanong, sinong nasa panig ng Panginoon? Dahil ang nasa panig ay handang maglingkod ng may katapatan. Ayon sa talatang 3, tayo ay pinili para sa laban upang maglingkod ng may katapatan sa kanyang gawain. Huwag manghihina, dapat maging marangal at matapang. Kami ay ingatan sa iyong biyaya, laging sa iyong panig, kami sa iyo nga. Awitin po natin ang awiting sinong nasa panig ng Panginoon. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, tunay nga na napakabuti nyo sa inyong bayan, sa inyong mga alagad. Salamat, Panginoon, dahil patuloy nyo kaming hinahamon at pinapangaralan mula sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, sa aming pagharap sa panibagong taon, salamat sa paalala na kami ay inyong nilagay upang maging kabahagi, upang maging kinasangkapan nyo sa patuloy na pagsulong ng iyong kaharian, sa paghahayo ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. At ito ay mga ngailangan ng mga iba't ibang uri ng kaisipan at kaugalian upang maitaguyod namin ito para sa inyong kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, na kami ay hindi dapat lumayo o maging dumistansya sa mga tinuturing namin mga kasalanan. Subalit kami ay nilagay nyo sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang lugar upang maging mabuting patotoo, maging asin at ilawan na magpapatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus at maging sa kapangyarihan nito. Ngunit Panginoon, salamat dahil hindi nyo kami iniwan sa aming mga sarili, dahil ang aming kapangyarihan ay nagmumula sa iyo lamang, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang kikilos sa pamamagitan ng inyong salita na gagamitin nyo para sa mga aming inaabot sa Ebanghelyo at maging sa inyong mga anak na patuloy nyong hinahamon na maging tapat at sumunod at magtiwala sa kapangyarihan ng inyong salita, hindi sa aming mga sariling kakayanan. Kaya nawa, Panginoon, ito ay maging patuloy na hamon sa amin at paalala sa taong ito na kami sa aming mga tungkulin bilang inyong mga alagad, kami ay magiging mga nasa panig nyo na gagamitin upang isulong at lumaban sa mundong patuloy na lumalaban sa inyo. Salamat, O Diyos, sa mga salita nyo na ito. Tunay nawa na kayo lamang ang siyang maluwalhati at kayo rin ang siyang magligtas ng mga makasalanang hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Ito ang patuloy naming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.